Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? So tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ating aralin sa EPP4 at para ito sa unang markahan. At para sa linggong ito, ang pagtutuunan natin ng pansin ay word processing software. So paggamit ng MS Word. Ang user interface, page size, orientation and margin, font type, style, size, and color, and text alignment. So, alam ko na alam na niyo nito, no? Yung iba sa inyo maghusay ng gumamit ng MS Word. Pero syempre, kumbaga tayo ay yung paggamit nga, no, alam na natin. Pero minsan hindi pala natin alam yung mga basic na pangalan ng mga toolbars na ito. No, ano ba yung mga page size, bakit kaya yun ang tawag sa kanya? Bakit kaya may font style? Paano ba gamitin yung margin? Ano ba yung mga parts ng user interface na yon? So, yun yung tututukan natin, no, sa linggong ito. So, bagamat alam mo na kung paano mag-navigate, no? Alam mo nang gamitin yung MS Word, pero sa linggong ito ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung tawag sa mga bahagi nito at ano nga ba ang word processing software. Okay, para sa ating MELC or most essential learning competency na dapat mong magawa ay ito, no, nakakagawa ka or nakagagawa ng isang Word document. Makapag-type ka ng isang tula or makakopya ka ng isang sanaysay at itatype mo sa Word document. Okay, so simulan na natin. Para sa unang araw, so narito yung ating mga pag-aaralan. Ano? Okay, so let's go! So, kailan mo nagagamit ang Microsoft Word? So, nakakagamit ka ba ng Microsoft Word? Or naranasan mo na bang gumamit ng Microsoft Word? So, sa tingin ko naman, oo, no? At number 2, paano mo makikita ang Microsoft Word software? Pangatlo, nakakatulong ba kaya ito sa pang-araw-araw na komunikasyon? Okay, so tingnan natin kung masasagot ba natin ang mga tanong na ito. Okay, so familiar ba kayo rito? So actually, halos hindi naman siya yearly, pero from time to time no nag-upgrade sila, no, ng kanilang software. Okay, so ito ang ating Microsoft Office Word at dito tayo gumagawa ng mga documents. So yung mga tina-type natin ng ating mga research papers, mga assignments, no, research works, yan, dito natin ina-type sa Word or sa MS Word or Microsoft Word. So, ano nga ba ang word processor? Ang word processor ay isang device o software program na may kakayahang gumawa, mag-imbak or mag-save at mag-print ng mga text na dokumento. Pinapayagan nito ang mga user na magsulat at magbago sa pamamagitan ng mga iba't ibang bahagi. So, ibig sabihin, kapag nakagawa na tayo, pwede natin itong i-edit. Pwede natin i-save para magamit natin sa hinaharap. So, marami tayong pwedeng gawin, no, sa word processor o yung tinatawag ng MS Word. So, syempre, bago yan, kailangan alamin natin yung mga bahagi nito. Yan. So, nakakatulong ito sa pagkakaayos ng mga teksto tulad ng page size, orientation, margin, font type, style, size, color, at text alignment. So, napakarami niyang tools, di ba? So, minsan, alam lang natin siyang gamitin, no? Pero, ano nga ba yung tawag sa mga ginagamit natin na ito? So, narito yung mga mahalagang termino na kailangan nating tandaan. Dokumento or yung document, isang nakasulat o nakalimbag na papel na naglalaman ng impormasyon. Font, ito yung itsura ng isang character, no, na nakikilala sa pamamagitan ng typeface at laki. So, ito yung kumbaga, kapag nagsusulat tayo, ito yung style mo ng pagsulat, di ba?
So, font ang tawag natin doon, yung sa character na yon, no? At may mga certain siyang mga itsura. So, yung tinatawag nating font style. Okay, magpatuloy tayo. Okay, meron tayong menu. Ito yung listahan ng mga option kung saan pipiliin, no? At meron itong menu bar, no, na kung saan matatagpuan ito. So, kung may menu tayo, meron tayong menu bar. So, doon nakalatag ang mga menu. Matatagpuan ng direkta sa ibaba ng title bar. Naglalaman ng mga pamagat ng menu kung saan maaari kang pumili ng iba't ibang mga word processing command. Yan, kung ano yung mga nais mong gamitin habang ikaw ay gumagawa ng isang Word document. So, dyan ka titingin sa menu bar. Kung ano ba yung mag-i-edit ka ba? Mag-insert ka ba ng larawan? Gagawa ka ba ng text box at kung ano-ano pa. Okay, again, word processing isang software application na gumagamit ng computer at software para gumawa, mag-edit at mag-print ng text-based na dokumentasyon tulad ng mga liham, ulat at memo. Okay, so tingnan natin narito yung user interface. Naunawain natin yung user interface ng MS Word. So, ang user interface ay ang paraan kung paano natin interaktibuhan, no? Kumbaga interact tayo sa word processing software. Ito ay nagbibigay ng mga tools at menu na ginagamit upang makipag-edit tayo ng mga dokumento. Sa bahaging ito ng leksyon, so tatalakayin natin ang mga sumusunod na konsepto. Una, ribbon. Okay, so yung ribbon, yan yung pinakataas. Yan yung file, edit, no? At iba pang mga nakalagay dyan, no? So dito, ito yung pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa pag-edit ng mga dokumento. File, home, edit, ano pa ba yung nandiyan? Marami pang iba, no? Yung mga tools na ating pwedeng gamitin sa pag-edit. Okay. At sa bahaging yan, no, na nakakahon ng pula, ang tawag naman natin dyan ay toolbar. Yan naman yung nilalaman, no, nung mga nandun sa taas na menu dun sa ribbon. Okay, so ang mga toolbar ay naglalaman ng mga paminsang kagamitan tulad ng mga shortcut para sa pag-save, pag-print, at iba pa. Okay, so dyan yan nakalagay. Kung may isa-search ka ba, yung normal ba yung paraan mo ng pagta-type, ano pa, nandyan makikita natin, halimbawa kapag pinlik mo yung home, no, nandyan makikita yung font size, no, mga font style, font color, text alignment na tatalakayin natin mamaya. Okay, document pane, ito naman yung lugar kung saan tayo nagsusulat or nagta-type at inilalagay ang teksto at elemento sa dokumento, no? Kumbaga, hindi naman siya literal na sinusulat. Actually, tina-type natin, ano? Pag nag-type tayo gamit ng keyboard or yung keys doon sa ating laptop, dito lumalabas. At ang tawag dyan ay yung document pane. Okay, so tingnan natin kung paano ba ang pag-customize ng Word interface. So, dito, umaangkop, ipapaliwanag natin na maaaring i-personalize ang Word interface upang umangkop sa kanilang mga kagustuhan. Halimbawa, maaaring nyo i-customize ang ribbon sa pamamagitan ng pagdaragdag o pag-alis ng mga tab. So, kung halimbawa hindi nyo masyadong kailangan, so pwede nyo palitan, no? Muling pagsasaayos ng mga command at paglikha ng mga custom na tab para sa madadalas na ginagamit na tool. Siyempre, kung ano yung madalas mong gamitin, yun yung ilalagay mo kasi para mas madali, hindi ka na maghahanap pa. Okay, so paano ba yun gawin? Dito. Number 1, buksan ng MS Word sa iyong computer. Sunod, i-click ang File tab at pagkatapos ay Options. Sa Word Options window, piliin ang Customize Ribbon.
Mula sa right pane, piliin ang mga tab at command na gusto mong idagdag o alisin at gamitin ang mga button para i-customize ang ribbon. So, i-click ang OK upang i-save ang mga pagbabago. Diba? Napakadali lang. Pero syempre, mas magiging madali ito kapag sinusundan mo ito. No? Halimbawa, habang narito yung mga instructions, so mas madali mo siyang maintindihan kapag ginagawa mo rin siya sa harap din ng computer o ng isang laptop para matry mo kung paano ma-customize yung iyong Word yung Word interface. Okay, so dito meron tayong pagsasanay, no? Maari mo tong gawin, no? Para sundin mo yung mga iminumungkahing hakbang para maisagawa ang sumusunod. So, user interface muna tayo. So, buksan ng Word, then i-click mo yung blank document na makikita sa start screen. So, pag pinilik mo yon, so bibigyan ka niya ng blank document, ibig sabihin maari ka nang gumawa o lumikha ng sarili mong file o document or dokumento na tinatawag. Next, i-navigate ang tabs ng ribbons sa pamamagitan ng pag-click sa isa't isa. Pansinin ang pagpapalit-palit ng mga options sa bawat ribbon tabs na iyong binubuksan. Siyempre, halimbawa mag-home ang kinlik mo, iba yung lalabas doon. Hindi ba? Kapag edit, iba rin ang lalabas. No? For example, halimbawa pag design or layout, iba rin ang lalabas doon. Okay, pagkatapos nun, i-type ang iyong pangalan, baitang at section. Okay, so narito yung rubric kung paano ka mamarkahan. So nagamit mo ba yung word processor application sa paggawa? Naisaayos mo ba yung lipon ng mga datos at impormasyon upang lalo itong maintindihan? Na-edit mo ba yung properties upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin at naisagawa mo ba ng maayos ang user interface? Okay, so ulit, ano nga ba yung word processor at ano-ano nga ba yung bahagi ng user interface ng word processor? Okay. So para naman sa bahagi ito, meron tayo maikling pagsasanay. Ano? So tingnan natin kung masasagot mo ito. Bibigyan kita ng panahon para basahin at sagutan ang maikling pagsasanay. Okay, para sa number 1, ano ang tinutukoy ng font sa isang word processor? So ito ang itsura ng isang character na nakikilala sa pamamagitan ng typeface at laki. Okay, para sa number 2, saan matatagpuan ang menu bar sa isang word processor? Sa itaas ba, sa ilalim, sa direkta sa ibaba, o sa gilid ng document pane? Okay, so letter C. So, direkta sa ibaba ng title bar. Number 3, ano ang layunin ng ribbon sa isang word processor? Okay, ito ay upang magbigay ng pangunahing menu na naglalaman ng mga kagamitan para sa pag-edit ng dokumento. Bilang 4, ano nga bang document pane sa isang word processor? So ito ang lugar kung saan isinusulat at inilalagay ang mga text at elemento sa dokumento. Bilang 5, ano ang ibig sabihin ng word processing?
Ito ay isang software application na ginagamit upang gumawa, mag-edit at mag-print ng text-based na dokumentasyon or dokumento. Narito na tayo sa ikalawang araw ng ating pagtalakay. Ngayong araw naman ay pag-aaralan natin ang mga mahalagang aspeto ng pag-aayos ng pahina o page sa Word document gamit ang word processor. Okay, so ating bigyang pansin ng mga sumusunod na mga salita. So una, orientation. Ang orientation ay tumutukoy sa direksyon kung paano ilalagay ang dokumento sa isang pahina. So pahalang ba o patayo? Portrait ba o landscape? So yun yung orientation. Paano ba yung gamit mo doon? No? Pahiga ba or patayo? Or yung tinatawag natin na portrait or landscape. Sunod ang margin. So ito ay halos parehas din no ng ginagamit natin kapag tayo naman ay nagsusulat no sa isang papel. Ang margin ay ang puwang sa paligid ng teksto sa isang pahina na nagbibigay ng espasyo sa mga gilid, itaas at ibaba ng dokumento. Ang mga margin ay tumutulong upang gawing mas maayos ang pagkakaprint ng dokumento at nagbibigay ng puwang para sa mga anotasyon o binding. So kapag ipapabind mo yun, syempre, mas lalakihan mo yung margin doon sa kaliwang bahagi o depende kung saang bahagi mo ba i-bind yung iyong document. Or halimbawa, para naman mabigyan ng, kumbaga mas malinis yung pagkakaprint do, may space pa siya doon sa mga gilid. So ang tawag natin doon ay margin. Page size, ito naman yung ang pahina ng dokumento ay may-aring iset sa iba't ibang sukat. Tulad ng letter, legal, o custom size. So letter, pag short band paper, long band paper naman ng legal. Meron din naman tayong A4 na malimit na ginagamit no? Sa mga opisina at mga paaralan o custom size kapag may sariling sukat. No? Ibang sukat yung inyong papel na gagamitin or pahina. Okay, so narito yung halimbawa niya. Okay, so yun yung sa una ay yung margin, sumunod yung orientation, and then ito yung size. So may A4 ba, A5, A3, letter or legal. Okay. So yun nga, orientation, maaring baguhin ang orientasyon ng pahina mula portrait o pahalang patungo sa landscape o patagilid o yung pahiga. Okay, so ito yon, no, yung orientation dyan natin makikita. So margin ay nagpapahintulot na magtakda ng espasyo sa paligid ng teksto o elemento sa pahina. So, bihira naman natin itong ginagalaw, no? Unless talagang medyo nagtitipid tayo ng pages. So, saka lang natin siya gagalawin. O kaya naman, depende kung gusto mo naman ding, kung ibabind mo siya, so, i-customize mo yung margin na kung mas malaki kung saang bahagi, no? Kung mas malaki ba sa kaliwa, o mas malaki ba sa itaas, o sa kanan, or sa ibaba. Narito yung gabay sa pagsulat at paglalarawan ng maikling kwento no, sa Microsoft Word. So, gagamit. No? Okay. So, buksan ang Microsoft Word sa iyong computer. I-click ang blank document. I-type ang iyong pangalan, baitang seksyon at gumawa ng isang talata tungkol sa iyong sarili. Yan. Gagawa ka ng document. No? At ang iyong talata na gagawin ay tungkol sa iyong sarili. So, ina-navigate mo or explore mo yung paper size, orientation at margin. I-save ang ginawa, i-type ang iyong pangalan bilang pangalan ng file at maaari nang isara ang software.
Narito yung isa pang pagsasanay o gawain. So, buksan ng Word, i-configure ang software, buksan ito sa iyong computer, kopyahin ng mabuti ang tulang sa aking mga magulang ni Jerome Apilia. So, narito yung tula. Pagkatapos kopyahin ang tula, i-click ang page layout o katulad ng menu. Piliin ang page size na letter size. So, ito may 8.5 by 11 inches na sukat ng papel. I-configure ang orientation na portrait. I-adjust ang margin. Gamitin ang 1 inch na margin sa lahat ng gilid. So, muli, narito yung rubrics para sa iyong gawain. Narito na tayo sa ikatlong araw ng ating pagtalakay. So, ano-ano nga ba yung mahalagang aspeto ng pag-aayos ng pahina sa Word document gamit ang processor? So, yung binanggit na natin kanina, yung orientation, yung margin, at yung paper size. So, yun yung ilan lang sa mga mahalagang aspeto ng pag-aayos ng pahina sa Word document. So ngayon, araw naman, matututunan mo kung paano pumili at baguhin ang aspekto ng teksto. At tatalakayin natin ang font. So ano nga ba yung font? So, ang font ay tumutukoy sa disenyo ng mga titik. Okay? So, ito yung design ng letters at character sa isang dokumento or document. Kasama nito ang mga sumusunod na aspeto, typeface, o estilo o disenyo ng mga titik, tulad ng Arial, Times New Roman, o Calibri. At yung size, ang laki ng mga titik, karaniwan ay tinutukoy sa puntos, sa point, halimbawa 12 points or 14 points. So, malimit ginagamit natin ay 12, Pag marami, minsan, hanggang 11 lang advisable kasi napakalit na ng pen. Pero kung para sa mga bata na katulad nyo, ang magbabasa, so 14. Ang grades 1 to 3 is 14. And then, grades 4 to grade 6, okay din 12 points sa font size. Meron ding weight, ang kapal ng mga linya ng mga titik tulad ng regular, bold, o italic. Yan, pag regular, yung katamtaman lang, yung lagi lang nating ginagamit. Bold, kapag may nais tayong bigyan ng pansin na salita, katulad halimbawa ng example natin dito sa weight. Ang salitang weight natin at style ay naka-bold, upang bigyan ng emphasis na ito yung kahulugan at dapat mong bigyan ng pansin. So, italic kapag naka-slant, naka-slant siya. Style, yan. Estilo ng mga titik tulad ng italic, underline, o bold. Yan. Okay. So, pag naka-underline, naka-italize na, naka-bold na, naka-underline pa, ibig sabihin mahalaga yung salitang iyon o yung terminong iyon. Font type, ito ay ang uri ng letra tulad ng Arial, Times New Roman, o Calibri. Stylus script, Tahoma, monotype cursiva. So, yan pa yung mga uso sa amin dati. Monotype cursiva. Kasi, hindi katulad ngayon na napakarami mga napakaraming font na pwede nating gamitin. So, depende, sa iyong personalidad, minsan doon lumalabas yung iyong personalidad sa mga ginagamit mong font type. At minsan nga, yung sarili mong sulat ay pwede mo na rin siyang gawing font type. Diba? May mga handwriting tayo na mga font type na ginagamit.
Okay, so dun yan makikita 'no, sa itaas 'no, yung may nakasulat 'no, iki-click mo lang yung down arrow at lalabas na yung mga option mo na mga font na puwede mong gamitin. Okay, so font style, maaaring palitan ng estilo ng letra tulad ng bold, italic, or underline. So, yung letter B, ibig sabihin bold, yung I, italic, and then yung may letter U na may underline, ibig sabihin nun, i-underline niya yung sinelect mo na word or salita. Font size, ito naman yung tumutukoy sa laki ng letra na maaari mong baguhin ayon sa pangangailangan. Siyempre kapag title, ito ay mas malaki-laki. Kapag yung mga impormasyon na sa dokumento, so normal na laki na lang. So, yun nga, malimit. Ang ginagamit natin is 11 points to 12 points. Yan. So, mula sa maliliit na letra hanggang sa malalaking heading. Okay, so yan 'no, doon 'pag kinlik mo ulit yung down na arrow, makikita mo diyan yung mga font size. So, mula 8 hanggang sa pinakamalaki. So, kapag gusto mong isang letra lang per page, so siyempre pinakamalaking font size ang pipiliin mo, yung magkakasya doon sa bond paper. Font color, ito naman ay nagbibigay dagdag na estilong kulay sa teksto. Maaaring ito itim, pula, at marami pang iba. So, kalimitan, ginagamitan natin ng pula, no? Kapag gusto natin i-highlight yung salita. Pero may option din na highlight, no? Kapag gusto mong inaka-highlight yung word. Pero pag ayaw mo naman yung parang may stabilo na effect, pwede mo naman palitan ng kulay. So, pag teksto, usually black lang ang ginagamit natin. Pero kapag gusto mong bigyan ng diin, so gumagamit tayo minsan ng pula, ng dilaw, o iba pang kulay para mag-stand out siya doon sa teksto mo upang malaman na mahalaga yung salitang yon doon sa iyong dokumentong ginagawa. Yan. So, meron dyan, pag kinlik mo yung letter A na may kulay sa ilalim, click yung down button at lalabas yung mga option mo ng kulay. Pag gusto mo pang mas marami, click mo pa yung more colors para lumabas yung mas marami mong option. Okay, ang tamang pagkakasunod-sunod ng teksto sa pahina ay mahalaga para sa readability ng isang dokumento. Sa bahaging ito, tatalakayin ng mga sumusunod na aspekto. Left alignment, ang teksto ay naka-align. Ibig sabihin, nakapantay-pantay siya sa kaliwang bahagi ng pahina. Okay, so yun naman yung option na yun. Makikita mo doon, yung parang halang na linya pag lahat pantay-pantay sa kaliwa. No? Left align ang tawag doon. Pag pantay-pantay sa gitna, pagpantay, I mean yung magkabilang gilid, justified. Pag nasa nakagitna, centered. Kapag pantay-pantay naman lahat sa kanan ay right alignment. Okay. So, center alignment, ang teksto ay naka-align sa gitna ng pahina. Okay, so pipindutin nyo lang yung option doon na nakagitna. Right alignment, ang teksto ay naka-align sa kanang bahagi naman ng pahina. Justify alignment, ang teksto ay naka-align sa parehong gilid ng pahina. Usually, ginagamit ito kapag sa mga research works, no? At halimbawa, may ipapasa ka na para malinis at magandang tingnan, no? Lagi ay pinapasunod ay naka-justify.
Okay, so sa pagbabago ng font style, sa pagpapakita kung paano baguhin ang font style, size at color upang gawing mas interesado ang teksto. Siyempre, para mas nakakagana siyang basahin, no? At hindi monotone masyado yung ating teksto. So una, buksan siyempre ang computer mo at hanapin ang sinave na talata tungkol sa sarili. I-click mo ang Home tab, i-navigate ang font type, pwede mo itong palitan, style, size, and font color. At panatilin sa gusto mong itsura nito. At i-save mo na ang iyong ginawa. Okay, so ngayon naman, i-align mo naman yung pamagat ng talata at teksto. So, iayos na mabuti ang pamagat sa gitna at teksto ay nakahanay sa kaliwa para ito ay organisadong tingnan. So, paano yun gagawin? Buksan ang computer at hanapin ang sinave na talata tungkol sa sarili. I-navigate mo naman ang text alignment at panatilin sa gusto mong itsura nito. So, i-save ang ginawa. So, syempre, kapag yung title, malimit yan nasa gitna. So, naka-center align ang inyong pamagat at yung katawan naman ay, sabi dito, nakahanay sa kaliwa. So, naka-left align. Narito na tayo sa ika-4 na araw. Ang paggamit ng word processing tools ay malaking bagay para mapabilis at maging epektibo ang paggawa ng mga dokumento at paglalahad ng mga mahalagang impormasyon sa paaralan, trabaho at negosyo. Napapabilis din itong paggawa ng mga mahalagang dokumento na kapakipakinabang sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Okay, so, bago tayo pumunta sa pagtataya, no? Ano-ano yung mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng dokumento gamit ang word processor at bakit ito mahalaga? At kumpletuhin mo yung pangungusap. Ang pagkakaroon ng Microsoft Processing software ay makakatulong sa at kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga Ngayon, tumungo na tayo sa inyong pagsusulit at tingnan natin kung gusto ba o masasagot mo ba ng tama ang mga katanungan. So, mayroon tayong 10 tanong para sa inyong pagsusulit. I-check mo na kung wasto ba ang iyong sagot sa inyong pagsusulit. Nasisiguro ko naman na mataas ang makukuha mo kung hindi mo man ma-perfect o makuha ng sagot, no, sa lahat ng numero. At dito na nagwawakas ang ating aralin, no, sa sa MS Word. So, nawa kahit papano ay nakatulong ito sa iyo at upang mas maging mahusay ka na sa paggamit ng MS Word at kayang-kaya mo nang mag-type ng kung anumang dokumento. So, continue mo lang i-explore ang MS Word at siguradong malaking tulong ito lalo na sa inyong pag-aaral. So, ito si Teacher Aiza. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin sa EPP ICT para sa Week 3. Magkita-kita tayong ulit sa Week 4. Paalam!